Itinigil muna ng poso sa Dagupan City ang panguhuli ng mga traffic violators sa mga kalsadang sumasailalim sa rehabilitasyon. Ang detalye ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, ayon sa Public Order and Safety Office, nasa mahigit 10,000 sasakyan ang dumadaan kada araw dito sa Dagupan City. Kaya may mga measures silang ginagawa para makontrol ang daloy ng trapiko. Ramdam na ng mga motorista ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa mga kakalsadahan sa Dagupan City ngayong holiday season. Bumaba rin daw ang kita ng mga tricycle driver dahil umiikot pa sila ng ruta. Kati kumikita ka ng 400 isang araw. Ngayon, pinakamataas na yung 300. Kasi dahil sa rapid. Ikutan mo, magsayo sa gasolina. Tapos pagdating namin sa Arellano, heavy traffic na talaga. Medyo bumper to bumper kasi pagpasukan eh. Hindi itinanggi ng Public Order and Safety Office ang pagsikip ng mga kalsada sa lungsod, kaya pansamantalang itinigil ang panguhuli sa mga traffic violator sa mga kalsadang nasa ilalim ng rehabilitasyon gaya ng Arellano Street, A.B. Fernandez Avenue at Paris Boulevard. Consideration naman, nakikita naman natin na ginagawa yung drainage, wala tayong pagtatabihan, kaya ang paghuhuli ay pinagsasabihan lang para hindi gawin ulit. Kasi ngayon, pag hinuli mo, yun ang gagawa ng traffic kasi wala ho tayong pagtatabihan para tikitan ho sila. Pero nananawagan ng poso sa mga motorista na pairali ng disiplina sa kalsada ngayong itinigil ang traffic apprehension. Pero mahigpit pa ring babantayan ng poso ang reklamo sa double parking at counterflow. Chris, bukod sa Arellano Street, A.B. Fernandez Avenue at Paris Boulevard ay tuloy-tuloy naman ang ginagawang traffic apprehension ng mga POSO personnel. Ibig sabihin kung may nasita silang motorista na lumalabag sa daloy ng trapiko ay agad din naman yan na iniisyuhan ng citation ticket. Ipakita ko lang, Chris, yung sitwasyon ngayon dito sa Dagupan City. Yang bahaging ito ng A.B. Fernandez Avenue bago pa man umakyat sa May Quintos Bridge ay talagang dyan nararanasan yung bumper-to-bumper na daloy ng trapiko. Pero ayon naman sa Public Order and Safety Office, moving naman ang mga sasakyan. Kaya yan yung kagandahan. Alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga ang rush hours, habang sa hapon naman alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ang rush hours. Kaya iminumungkahe sa mga motorista na maghanap muna ng mga alternatibong daan sa mga pagitan ng mga oras na ito para makaiwas sa siksikan sa kalsada. At yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.